Posibleng inside job daw ang pagnanakaw sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga alahas at pera sa isang sanglaan sa Pasay. Hawak na ng pulisya ang isa sa mga suspect pero itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagnanakaw. May unang balita si Jomer Apresto. Gabi nitong April 12 nang pasukin ang pinaniniwalaang termite gang ang pawn shop na ito sa Libertad, Pasay City. Sa ilalim ng kalsada, pumasok ang mga salarin matapos maghukay. Walang pasok ang mga empleyado noong araw na yon. Lunes na ng umaga, natuklasan at na-report sa pulisya ang pagnanakaw. Nakikita po natin doon sa loob na binaklas din po ang yung bolt. So meron po silang nakuha doon na approximately mga 1 million worth of jewelries, then 90,000 in cash. Nakita mula sa labas na may isa pang butas sa pawn shop. Posible umanong sinubukang maghukay ng mga salarin papunta sa katabing pawn shop. Pero dahil limitado ang oras, hindi ito napasok. Hinala nila sa nakabukas na manhole sa Park Avenue dumaan ang mga salarin. Mga kapuso, dito sa drainage na ito pinaniniwalang lumabas at pumasok ang grupo ng termite gang na nanloob sa isang pawn shop dito sa Pasay City nitong linggo. Mula rito sa drainage, nasa 10 minuto raw nilakad ng mga sospek ang kanal hanggang makarating sila dito sa pawn shop. Sa reenactment ng pulisya, may kita kung gaano kasikip ang dinaanan mula sa pawn shop papunta sa drainage. Pero pagdating sa gitna, maluwag na pabalik sa nakabukas na manhole. Sinamantala raw ng mga salarin ng paghuhukay nitong nakalipas na Semana Santa. Base sa investigasyon, posibleng inside job ang nangyari. Ang suspect dito, ang mismong appraiser na unang nag-report sa mga pulis. Tila sinadya raw kasing patayin ng motion detector ng pawn shop noong araw na mangyari ang insidente. Sa pag-iimbestiga po namin, nalaman po namin na siya po talaga yung yung parang naging conspirator doon sa loob kasi hindi mangyayari yung panloloob kung hindi siya tumulong. Siya nga po yung pinagkakatiwalaan na nakakaalam ng mga codes ng motion detector at saka yung sa ng CCTV. So nung tignan po natin yung laman ng CCTV, wala na pong makitang footage doon. Ayon naman sa appraiser, matagal na niyang inireport ang problema nila sa CCTV. Nung Wednesday, before yun nangyari, sir, na-report ko na po yun, sir. Nung 8 pa lang po, na-report ko na po yun na nakatalikod yung CCTV namin, sir. Lagi naman po kasing gano'n yung CCTV namin, sir, na nawawalan po ng signal. Nakatakdang sampahan ng reklamong robbery ang suspect. Patuloy naman na tinutugis ng pulisya ang iba pa niyang kasamahan. Inaalam din nila kung iisa lang ang grupo na nanloob sa pawn shop at isang bangko sa Marikina City noong 2017. Gayun din sa mga kaparehong insidente sa iba't ibang bahagi ng Cavite noong nakaraang taon. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News.